Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng BGLB Brotherhood of Jensen. Title, Representative Nograles, 95% sa mga nakonsulta ko sa Jensen ayaw ma-impeach si BP Sara. Excuse me. Iginiit ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles na karamihan sa mga sektor na kanyang nakonsulta sa lungsod ay tutol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Nograles, batay sa kanyang sariling konsultasyon sa iba't ibang sektor sa General Santos City, malaking porsyento ang nananatiling sumusuporta sa Vice Presidente. 95% na ang aking natanong at nakonsulta na mga sektor ay talagang ayaw na ma-impeach ang ating minamahal na Vice Presidente. Yon ang payag ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Wow naman. Nakakatuwa yung mga ganitong kongresista na nagsisilbi talaga boses ng kanilang nasasakupan. Kaya nga, ang tawag is representative. Ang tunay na kapangyarihan o boses, mga constituents sa distrito na yan. So kung ano ang kagustuhan ng constituents, yun ang gagawin ng kongresista. Kaya pagdating sa impeachment, dapat ang mga kongresista nagkukonsulta talaga sa kanilang constituents. So, pasalamat tayo dito kay Congresswoman Nograles. Isa siya sa mga brave 25 na kongresista na bumoto ng no. Sino pa ba yung maalala ko lang ha? Congressman Corvera sa Agusan del Norte. Ganon din. Kinonsulta niya ang kanyang mga constituents. Sabi niya, halos lahat ng kanyang constituents ayaw ma-impeach si BP Sara. Kaya yung boto niya, pagdating sa impeachment sa Kamara is no. Dapat ganyan. Hindi katulad nitong example, Congressman Lordan Suwan, 1st District of Cagayan de Oro. Nagsalita, may pahayag siya, viral na post. Sabi niya, sana wag nang magbisita si BP Sara sa Cagayan de Oro 1st District dahil hindi siya welcome dito. Ito yung kongresista na hindi alam ang pulso ng Cagayan de Oro City pa. Ang daming DDS kaya sa Cagayan de Oro City. Bakit nanalo? Alam mo naman yung laro ng politika. Ayo-ayuda. Nanalo siya, kaunti lang ang lamang niya doon sa nakalaban niya. So it does not mean na nanalo siya nung midterm, malakas. Alam mo na sa labanan dito, ayo-ayuda lang. So, sa Mindanao, kung pagbasihan mo yung mga survey ng SWS, Pulse Asia, napakataas ang satisfaction or approval rating ni BP Sara sa Mindanao. Sabi nga ni Professor Ana Tabafunda ng Pulse Asia, balwarte talaga ni BP Sara ang Mindanao. Walang makakatalo. Not even an endorsement from the President can defeat BP Sara sa Mindanao and some parts of Visayas. Ang malala ko, in one survey ng Pulse Asia is 97% ang approval ni rating ni BP Sara sa Mindanao. Kaya tama lang itong sinasabi ni Congresswoman Nograles na 95%. Dahil approval rating ni BP Sara is 90 plus. Talagang 90 plus ang ang umaayaw talaga.
Ang mayroon lang gusto na ma-impeach si VP Sara ay ang mga politikong kalaban niya. Ganun lang yung kasimple. Kaya tama si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, the impeachment is a design of the Marcos administration. Dahil takot na takot itong Marcos administration na mananalo si VP Sara sa 2028 dahil hahabulin niya sila pag pananagutin sa nangyaring talamak na korupsyon ngayon, administrasyon ni Marcos. Kaya, ayan, sisimulan ng impeachment trial sa July 6. So, 16 or 15 ang conviction votes. Paano nila makakuha ng kahit 15? 13 lang yung majority senators. Kulang sila ng 2 or 3. Yung minority 9 ni Cayetano, sigurado na yan, boboto yan ng acquittal. So tapos ng boxing. Paano nyo ngayon may impeach si VP Sara? There's no way na matalo nila sa impeachment si VP Sara. Kaya itong impeachment trial na ito is patatagalin nila ng gusto. Yan na yung game plan. Sinabi na ni Senator Gatchalian na baka abot daw hanggang 7 to 8 months or hanggang Pebrero. What's the purpose? Para masira nila ang credibility ni VP Sara. Sige, tingnan natin. Anong kasabihan? You can never put a good man or woman down. Di ba? Good luck sa mga gustong mag-convict si VP Sara through impeachment trial. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay ni Saira Nalia nga taga Porok Dos Masimag Tagbak Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni siya ang natabangan og gyero. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Makita gyud nato nga tungod kay gaulanan na kuan na gyud ang ilang balay. Nagabuk na ang mga haligi. So mao na ni ang ilang kahimtang. So mao na ni siya ang natagaan o gero nga napulo kadi 8 nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gihatag nga yero. So mao na ni ang gawas itsura sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pandayo na po. Nalugay na. Nag-ang nag-ang. 20 ang tuig, 20. Ang pasisir kiba lang. Manang ka at sir mo. Kumain. Marino. O karon human na gyud ang pag-atop sa ginatabang nga yero. So nakatop na gyud sila, napulihan na gyud ang ilang atop nga madaot na. Salamat sa Ginoo nga og sa nagtabang sa sen nga na isda na gyud ang among atop nga 22 nag
katuig. Katuig. 22 katuig na to. Oo. So pila ka buki mong anak? Upat. At so tanan na nag-eskwela. Tanan na. So salamat kaayo. Salamat.